Walang gamot sa ganid. Bumalik tayo sa kadiliman. Marami na talagang mga Pilipino na galit na sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Kaso nga lang, meron din ibang mga grupo na kunyari galit, iyon pala nililito lamang ang karamihan ng mga Pilipino. Pag-usapan po natin itong anak ni Mel Tiangco na si Wincy Cornejo na talagang marami ng rant sa social media. Dismayado at galit na ho sa gobyernong Marcos. Kaso nga lang, ang sabi niya, paano na ho yun? Hindi pa rin nagkakaisa ang maraming Pilipino. Marami kasi nang gugulo. Maraming plastik. Maraming piki ang mga ipinaglalaban. At maraming mga bayaran na ang hanap buhay ay nasa kalye. Pag-usapan rin po natin itong si Ma'am Rowena Guanzon na tinawanan si Martin Romualdez nung malaman niya ho na magpapacheck up ang naturang tambuhalang buhaya, anak ng kagaw. Ang kakasakit pala ang buhaya. Pero bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Unahin po natin itong si Wincy Cornejo. Sikat ito na singer sa mga medyo ahid sa atin, mga lula, mga lula talaga. Mga ate, mga kuya natin dito sa Facebook, sa YouTube, sa Facebook din siyempre. Siguro kilala ho ninyo si Wincy Cornejo, pero nung lumalabas na po siya sa entablado, nagsasalita, malaman-laman ko, anak pala siya ni Mel Tiangco. Nakadalawang content na rin yata ako dito. Kay pangalawa ito kay Wincy Cornejo. Napag-usapan muli natin siya kasi matindi po yung rant niya sa social media. Nung una, alam ko talagang Duterte supporter siya, no? Kasi every time may mga event, nandun siya nagsasalita. Recently, ay ipinagtanggol niya po si former President Duterte laban sa mga bumabatikos kay Tatay Digong at sa mga Duterte. Kasi alam naman ho natin, ang mga kawatan ngayon na nasa palasyo, talagang gusto po nilang sirain ang muka at imahe ng mga Duterte sa politika, para ho mapagtakpan ang mga kasinungalingan, ang mga pagnanakaw ng mga nasa gobyerno ho ngayon. Kasi oo nga ho naman, pag pinag-uusapan ang isang sikat, malamang dudumugin at magtitrending sa social media at matatabunan ang totoong mga sindikato. Ito po yung post ni Wincy Cornejo na kasi kinaladkad ang mga Duterte sa isyu ng korupsyon. Kinasuhan sa ombudsman si Tatay Digong ni Trillanes. At si Inday Sara, ayan, yung confidential funds naman ay inuungkat. Ito yung post ni Wincy Cornejo. Maraming salamat dahil mayroon palang mga sikat na mga artista, mga singer na talagang naniniwala sa mga Duterte. Sabi ni Wincy Cornejo dyan, kung kurakot ang mga Duterte, ang pera ng bayan, kung kinurakot ng mga Duterte, ang pera ng bayan during PRRD's time, nasaan ang mga bahay nila sa Ladislawa, helicopters, private jets, mga engranding bahay, bakasyunan, at kung ano-ano pang sinyalis ng lavish na lifestyle. Alam niyo ho, tama ho dito si Wincy Cornejo. Hindi mo ho talaga makitaan na ang mga Duterte ay kurakot. Hindi minsan. Sa tagal po ni Tatay Digong ng mga Duterte sa Davao, yung bahay ni former President Duterte ay hindi pa rin po nabago pati pintura.
Ganon na ganon pa rin. Isa lang yan ang patunay na hindi kurakot ang mga Duterte. Hindi sila yumaman. Hindi sila nagpayaman. Pero yung yumaman po ay yung kanilang syudad, lungsod ng Davao. Pinayaman ni Tatay Digong, peace and order, yung mga komunista na wala. At walang utang ang Davao City ni piso. Ganun ho katindi. At tinangaan po nga ho ng maraming Pilipino yung 911 nila. Dahil sa buong Pilipinas, Davao City lang yung may 911. Nung naging presidente si Tatay Digong, inadapt. Pero hindi talaga makuha-kuha yung 911 ng Davao na pagdating sa response, nandun talaga sa rescue. Sa buong Pilipinas, siguro kung tumagal si Tatay Digong, mapiperfect na rin yung 911. Kung si Inday Sara yung sumunod, pagka-presidente, mapiperfect din yung 911. Kagaya po doon sa Davao. Hindi po nakita kasi ng taong bayan kung ano ang totoong pagkatao ng mga Duterte, lalo na yung mga pinklawan-dilawan. Ang gusto lang ho nila, manira lang ng tao. Kaya nga ho ako, hindi po kami titigil dito sa kadipinsa sa mga Duterte. Kaya pag mayroong mga ganitong klaseng mga post sa social media, hindi po namin ito pinapalampas at agad-agad po natin ito pinag-uusapan. Dagdag po ito puwersa sa ating mga Pilipino. Mantakin mo, anak ni Mel Tiangco yan eh. Journalist, no? Sikat na host dyan sa GMA7 na kahit bias ang GMA7, nandito si Wincy Cornejo. Ang tanong, pro Duterte ba si yung nanay niya, si Mel Tiangco? Tatanong lang ako ha, hindi ako nagmamarites. At pinaulanan din po niya ng banat itong administrasyong Marcos. O narito po. Dismayado ho talaga itong si Wincy Cornejo pala ho. Ang sabi niya, yan dinipinsahan niya, mga Duterte, si Tatay Digong. Sabi ni Wincy, alam kasi nila na kahit anong kabalustugan ang gawin nila, wala ring kahinatnan dahil watak-watak tayo. Ang tanging solusyon ay pagkakaisa at hanggat wala tayo nun, magdurusa tayo. Tama ka dyan, Wincy Cornejo. Ito yung problema natin ngayon, ha? Kasi nga maraming mapaglinlang. Maraming ginagamit ang issue ngayon sa korupsyon para sa kanilang mga personal agenda. Banggitin na ho natin yung mga nanggugulo ngayon, mga dilawan, pinklawan, mga komunista. Yan o. Anak bayan, anak tuta. Yung mga ipinaglalaban, wala sa ayos. Talagang watak-watak. Talagang walang pagkakaisa. Tama si Wincy Cornejo, talagang pipikatan lang ho tayo dito. Sabi na ho, alam kasi nila na kahit anong kabulastugan ang gawin nila, wala rin kahinatnan dahil watak-watak tayo. Tama. Magdurusa talaga tayo hanggang dulo. Kung itong mga pinklawan, itong mga rallyista, sana wag na lang po kayo mag-rally kung hindi po nasa tamang direksyon po ang inyong mga sinisigaw. Kasi nakakaluko ng mga ordinaryong Pilipino. Nanggugulo lang kayo dyan. Baka nga yung panggugulo ninyo, utos lang din yan ni Bongbong Marcos para magdeklara siya ng martial law. At sila ang makakaupo habang buhay. Kaya sa mga Pilipino na gusto makailahok sa mga rally, meron daw rally ngayon November 30, tingnan nyo po muna, pag-isipan nyo po muna ng maayos kung saan kayo sasama. Kasi kung magpakawala lang ito ng propaganda, itong mga hinayupak, manggulo, kagaya doon sa Mindula, mga bataan ng Gabriela, kabataan,
Baka magdeklara pa ng martial law itong si Bangag, anak ng kagwang, nasa libro daw nila yun eh. Na magdeklara ng martial law eh. Yun yung mga option nila para hindi ho sila bababa sa kanilang mga pwesto. Gaya po dito, may nagrally na naman. Kagabi, kasi Friday, tingnan mo naman kung sino yung mga hinayupak na ito. Idinaan ng grupo ng mga kabataan sa iba't ibang Halloween costume ang pagprotesta nila laban sa korupsyon. Nagprotesta rin laban sa korupsyon ang mga senior citizen na dumalo ng misa sa EDSA Shrine. Nakatutok si Jamie Santos. Mga impacto, may mga sungay. Ang pagmamalasakit sa bayan at pagmamahal ay wala rang retirement age. Kaya naman ngayong Sabado, sabay nagpakita ng paninindigan at malasakit sa bayan ng grupo ng senior citizen at kabataan laban sa korupsyon. Dumalos sa misa sa EDSA Shrine ang mga senior citizen na kontra sa korupsyon. Nagdaos din sila ng mall walk at photo opportunity bilang simbolo ng kanilang panawagan para sa tapat at malinis na pamahalaan. Nananawagan silang bawiin mula sa mga kontratista at tiwaling opisyal ng gobyerno ang mga umano'y kinurakot ng pondo ng bayan. Gamitin ito para sa kalusugan, edukasyon, pabahay at kompensasyon sa mga nabaha. Nagbihis halimaw, buwayang nakakulong at multo naman ang grupo ng kabataan sa People Power Monument. Idinaan nila sa Halloween protest ang pagkondena sa katiwalian at panawagang panagutin ang mga korap na government official. Meron din silang bitbit na lapida. Ang mga di makalahok sa protesta, pagbusina ng kanilang mga sasakyan, ang ganiwang pagpapakita ng pakikiisa, laban at kontra sa korupsyon. Ivan, hindi raw mapapagod ang grupo ng senior citizen at kabataan sa paninindigan at sa pagbabantay sa kaban ng bayan. Kaya naman daw asahan ang kanilang presensya sa malakihang rally sa darating na November 30. At Ivan, kararating lang din ni Akbayan Party List Representative Jel Jokno dito nga sa People Power Monument para makiisa sa ginagawang kilos protesta dito nga sa People Power Monument. Ito yung sinasabi ni Wincy Cornejo na hindi nagkakaisa. Tingnan mo nandyan si Jel Jokno. Sino ba yung mga yan? Ano ba yung sinisigaw nila? Mali, baluktot eh. Okay na ho sana, sumisigaw, galit sa korupsyon, ikulong ang mga kurakot, may pa-costume-costume pang mga hinayupak, pero mga mandaraya, yan, mga mambubudol. No? Sinasakyan nilang isyo para dumami yung tao na sasama sa kanila. Kunyari, galit sila sa mga kurakot. Hindi yan sila galit sa mga kurakot. Sinamantala lang nila yung isyong ito. Ang totoo niyan, kakampi sila ni Bongbong Marcos. Kakampi sila ni Martin Romualdez at Saldico. Sila ngayon yung ginagamit para ilihis ang galit ng mga taong bayan, ng mga Pilipino. Mantakin mo, kung ikaw ordinaryong Pilipino, makadaan ka dyan sa kanila, pagtingin mo sa kanilang mga placards, galit sa mga kurakot, sumisigaw, pero ikaw galit ka rin sa kurakot ngayon sa nangyayari sa ating bansa, baka mapasama ka, no? Kung hindi ka nagsasaliksik ng maayos. Tingnan mo totoo bang galit sila sa mga kurakot? Kasi kung galit sila sa mga kurakot, yung nakaupo ngayon sa palasyo, kurakot ang mga hinayupak, si Romualdez Saldico, na pangalanan ba nila na managot? Ang sagot, hindi. BBM resign. Kaya ba nilang isigaw BBM resign? Hindi nila masigaw-sigaw yan. Ito yung sinasabi ni Wincy Cornejo na hindi tayo nagkakaisa, watak-watak tayo. Kasi nga, ang mga animal na ito may mga hidden agenda na dapat tigilan na ho ninyo yung pagrarally ninyo, kagaya ngayon sa November 30. Ano bang hidden agenda nila? Hindi panagutin si Bongbong Marcos. Pag-resignin si Vice President Inday Sara, kinalagkad nila ang mga Duterte sa korupsyon. Natama yung sinasabi ni Wincy Cornejo, hindi kurakot ang mga Duterte. Hindi ho talaga kurakot ang mga Duterte.
ang kurakot Aquino at mga Marcoses. Yan ang tunay na mga kurakot. Nililihis, ginugulo ang utak ng bawat Pilipino ng mga rallyistang ito na dekada ng mga ipinaglalaban. May nangyari ba sa Pilipinas? 50 years na, more than 50 years. Ang sagot, wala. Nakatulong ba sila sa bayan? Ang sagot, wala. Anong natulong nila? Panggugulo lamang. Na ngayon ay pilit nila binubulag ang mga Pilipino at nililihis sa tunay na kung sino ang managot sa sandamakmak na korupsyon sa ating bansa. Sino ba dapat managot? Mga Duterte, anak ng kagwang. Hindi. Yung nakaupo ngayon sa palasyo. Mga Marcoses, Martin Romualdez, Saldico Aranita, yan sila ang managot. Na ngayon, nasa na naman si Bongbong? Presidente, namamasyal, anak ng kamuti. O ito, banat pa si Wincy Corneo. Siguro, yung nararamdaman niya dito, pareho sa naramdaman ng maraming Pilipino. O ito, tinawag niyang inutil ng gobyernong Marcos. Sabi ni Wincy Corneo dito, I honestly want to explode. Di ko na alam how to express my anger, frustration, disappointment, and the feeling of helplessness because of our inutil government. There is a boiling rage inside of me that is too controlled. I want to let it out, but I know it is not the intelligent thing to do. And I felt such a gigantic pressure in my heart because of that. Kayo ba? Ganyan na rin ang pakiramdam? Ang taong bayan kasi galit na talaga. Tama ka dito, Wincy Corneo. Inutil tong animal na gobyerno. Tayong mga Pilipino, galit na. Lahat ng mga tao, galit na. Ang problema nga lang yung galit natin, hindi natin basta-basta mailabas dahil kasuhan ka kaagad. Inciting to sedition. Gusto mo magurumentado sa kalsada, sumigaw kung ano-ano, pagmumurahin itong mga nasa palasyo di Bangag, anak ng kagwang, Magtatawag ka nga lang ng simpleng pagtitipon, sasabihin na, inciting to sedition. Kakasuhan ka. Tingnan mo si Chavit Singson, tinakot ng inciting to sedition. Ang dami niyang banat sa gobyernong Marcos. Tingnan mo si Kiko Barsaga. Galit na galit sa gobyernong Marcos, di ba? Ayan, tinanggal sa pagka-reservist. Tinatakot. Ganun yung gobyerno ngayon. Kaya ang ano lang natin dito, may tatayo. Merong maglilid. Tingnan mo yung mga retired uniform personnel. Inilabas yung galit sa kalye. Nananawagan ng accountability sa mga kurakot. Anong ginawa ni Bongbong? Tinakot, tanggalan daw ng pensyon, anak ng kagwang. Walang demokrasya. Tingnan mo Pansinin nyo lang Pansinin lang natin. Oo, alam natin galit na rin kayo, galit tayong lahat. Lalo na nandito sa Bisdak, Pilipinas. Pag tayo yung sisigaw, mga Duterte diehard supporters, na markado kang supporter ng mga Duterte, BBM resign, magrarally sa kalsada, ang tawag agad ni Auntie Claire Castrong abugagang ito ay destabilisasyon agad. Pag magtawag tayo BBM resign, destabilisasyon ang kanilang itatawag sa atin. Yung level nila, yung marka, tinatawag nilang destabilisasyon. Bakit destabilisasyon? Yung interpretasyon ng Malacanang pag mga Duterte supporters ang nagtawag ng BBM resign, na kahit nagpaliwanag si Vice President Inday Sara, hindi yan destabilisasyon. Yan ay freedom of expression. Hindi naman tayo nanawagan na outs Bongbong Marcos. Wala namang ganun. Basta tayo nakiusap tayo, mag-resign ka, kasi na hindi na namin kaya, ang pamumuno mo, hindi na namin nagustuhan. Kaya kami nakiusap na mag-resign ka. Ikukuni ka kagad sa destabilisasyon.
At pwede pang gamitin nila na magdeklara ng martial law. Pag tayo, no? Pero pag mga komunista, mga kaliwang grupo, kagaya kagahapon, nagrarally yung mga animal, hindi nila matawag-tawag na destabilisasyon. Tinatawag pa yan ang Malacanang na legit di umano na may panawagan na galit sila sa korupsyon dahil hindi po sila sumisigaw ng BBM resign. Anak ng kagwang at kasama daw nila si BBM na galit sa korupsyon, anak ng kamuti. Ganun katindi yung panluloko ng gobyerno ngayon sa mga Pilipino na totoong galit. Kasi nga naman, oo nga naman, no? Pag tayo magtatawag ng BBM resign, ang iisipin nila, ang makikinabang dito si Vice President Inday Sara Duterte. Ay putya, kahit hindi si Inday Sara ang Vice Presidente, pag ganito si Bongbong Marcos pa rin, kung ganito yung pamamalakad, kahit hindi si Inday Sara ang Vice Presidente, manawagan kami ng BBM resign. Nagkataon lang ho kasi na bulok ang pamamahala ng Presidenteng Bongbong Marcos. Tapos Vice Presidente si Inday Sara. At nagtawag ang mga Pilipino ng BBM resign. Wala tayong magawa dun. Dahil nasa saligang batas, kung ang Presidente ng Republika ng Pilipinas mag-resign or masipa or anong mangyari, makalimutan huminga dahil masubrahan sa pulburon, matik ang Vice President ang upong Presidente. Na ito yung kinakatakutan ng mga dilawan, mga pinklawan, mga komunistang grupo na makabalik muli sa kapangyarihan ang mga Duterte. Lalo na yan si Leila de Lima. Wala kayong magawa. Doon talaga papunta ho yan. At maliwanag po ang direksyon naming mga Pilipinong galit sa mga kurakot. Consistent po kaming manawagan ng BBM resign. Bakit bawal ba yan? Di naman kami nagtatawag out sa Marcosa. Basta nakiusap kami, BBM resign. Nasa inyo kung mag-resign kayo or hindi. Kung ang makapal ang mga mukha ninyo, hindi po talaga kayo mag-resign. Dahil mukha kayong pira, mga hinayupak kayo. Yan ang totoo. Eh marami nang galit eh. Anong gusto mo, kalad ka rin ka? Sabi dagdag ni Wency Cornejo pa, ikaw ba, pag pinakulong mo ang kamag-anak ng isa sa mga kaibigan mo, sa tingin mo, friends pa kayo? Anong klaseng kabugukan yun? Yun na, tinutukoy niya si Tatay Digong, no? Na tinarantado ng mga hinayupak, mga walang utang na loob. Siyempre, ang tingin ni Wency Cornejo kay former President Duterte ay talagang magaling na presidente. Magaling na mga pinuno, magaling na mga leader. Ang mga Duterte, normal ho talaga yan, yung ganyang klaseng mga galit. Sino ba yung siraulong tao na hindi magagalit sa nangyayari ngayon sa ating bayan? Trilyon po ang ninakaw sa kaban ng bayan. Di ka pa rin galit? Okay ka pa rin sa buhay mo, anak ng kagwang? Masaya ka pa? Okay ka pa sa all rights, anak ng kamuti? Kaya, ang mga Pilipino ngayon nakaranas talaga ng pamamahala ng mga demonyo at kadiliman ang hatid sa ating bansa. Baka hindi pa ho ito naintindihan ng karamihan. O ngayon, magtaas na naman ng petrolyo. Mga 2 piso yata sa diesel eh. Lampas piso sa gasolina. Bagsak yung palitan ng piso kontra dolyar. Magkano ng palitan ng piso kontra dolyar? 59 na, putsa, mag-senior citizen na. Ito yung nangyayari sa Pilipinas. Kabuktutan. Yung ginawa ng gobyernong Marcos, kadiliman. Na tama dito si Wency Cornejo, kadiliman ang hatid ng gobyernong Marcos. Pakinggan natin yung bidyong ito. Alam nyo, nung presidente pa si Tatay Digong, ramdam na ramdam ko. At alam kong
ramdam na ramdam din ninyong lahat Correct. na tayo ay nasa liwanag na. Hmm. Diba? Tama. Bakit tila yata'y umatras tayo? Bumalik tayo sa kadiliman. Diba? Alam nyo, kayang-kaya pa natin bumalik sa liwanag. Bumalik tayo sa liwanag. Tayo, mga ordinaryong Pilipino, kaya natin bumalik sa liwanag. Pero yung nasa palasyo, wala nang pag-asa bumalik sa liwanag yan, Wincy Cornejo. Talagang mga demonyo na ang mga hinayupak. May pag-asa pa naman talaga tayong bumalik sa liwanag. Tayo, mga matitino. Kailangan lang natin makiusap kay Bangag na mag-resign siya. Dahil pag nag-resign siya, ang papalit, si Vice President Inday Sara. Yan yung pag-asa natin na makamit yung liwanag. Pero maganda yung mensahe na ni Wincy Cornejo. Nasa liwanag na tayo sa panahon ni Duterte. Ligtas tayo sa kalsada. Ang mga kriminal takot sa mga Duterte. Ang mga kriminal hindi mo makikita sa bangkita. Nagtatago kasi takot kay Duterte. Madaling araw, alis ka ng bahay, walang problema, hindi ka natatakot. Kasi merong Duterte na magbabantay sa'yo. Pero ito na. Nakamit na natin yun. 6 na taon na pagbabago, tunay na pagbabago. Pero ito, umupo ang hinayupak na Bongbong Marcos, puta, ang liwanag. Nabalot ng kadiliman ang bansang ito. Kaliwat ka ng mga sindikato. Kaliwat ka ng krimen. Druga, nagbalikan. Mga kurakot, naglipana. Nilimas lahat ng kaban ng bayan. Hindi pa pinag-usapan natin yung ginto na sinabi ni Tatay Digong. Flood control pa. Palang ang pinag-uusapan. Yung mga kalsada na animal, mga hiwi. Kagaya kay ngiwi. Anak ng kamuti. Mga kurakot, eskwelahan, 2 lang nagawa. 2. Nagdagan na natin 2, 22. Tao pa ba yan sila? Tama. Nasa kadiliman ang bansang ito. Na dapat magkaisa tayo, yun lang ang panawagan ni Wincy Cornejo. Magkaisa tayong mga Pilipino. Hindi po pwede mag-iiba tayo ng sagwan, isa nga ang direksyon natin, hindi tayo tatakbo, anak ng kamote. Magugulo. Kayong mga komunista kayo, tumigil na kayo sa kakarali, yan ang panawagan ko sa inyo. Hayaan nyo na lang yung mga ordinaryong Pilipino na magrally para isigaw ang totoong sigaw at naramdaman ng taong bayan gaya ng anak ni Mel Tiangco na si Wincy Cornejo na ayon sa kanya, nababalot na tayo ngayon sa kadiliman dahil sa mga namamahala sa gobyerno ay puro mga kawatan, anak ng kagwang. Hindi pa ba tayo dyan nagigising? Hindi pa ba tayo nakumbinsi ngayon sa ating mga naranasan? Again, wala kaming, hindi kami nanawagan na maghimagsikan. Kami nakikiusap na BBM resign. Baka sakali tayo, nasa kalye, magsisigaw tayo ng BBM resign at lahat-lahat ng taong bayan, sabay-sabay ang sigaw ng BBM resign. Hindi naman natin sinasabi na patalsikin siya, BBM resign lang naman yan. Hindi naman yan destabilisasyon. Yan ay pakiusap. Baka tamaan ang hiya, ang animal na ito, dahil sa sobrang dami ng tao sumisigaw ng BBM resign, baka nga bababa sa pwesto at mag-resign. At para maibalik na natin yung liwanag noon sa panahon ni Tatay Digong na ayon kay Wincy Cornejo, nasa liwanag na tayo eh. Pero bakit bumalik tayo sa kadiliman, anak ng kagwang eh? Nasayang ang lahat. Ayan ang nangyayari. Na sana tinamaan kayo sa mga pinagsasabi ni Wincy Cornejo. At sana pumasok sa utak at mga puso ho ninyo. Ako ho guys, sa totoo lang. Oo, kailangan natin magalit. Pero pag magalit ka rin ng husto-husto, baka atakihin ka sa puso. Kagaya ni Wincy Cornejo, hindi talagang galit na daw si Wincy. Gusto niya nang ilabas, gusto niya nang sumabog eh. Pero Wincy Cornejo, relax lang. Baka matulad tayo doon sa anak ni Kim, Kim Atienza, Kuya Kim.
ano pala yun, na naggorgor sa sarili, na stress sa social media. Kaya pa natin, sama-sama natin ibalik ang liwanag. Paano nga ba may balik ang liwanag? Aba, simple nga lang ho. Isa lang ang ating panawagan, BBM resign. Pag ayaw niya mag-resign, ganun talagang kapalaran natin. Baka sa 2028 na ho tayo magkita-kita sa finals. At dapat ngayon pa lang, buo na ang loob mo kung sino ang pambato mo sa pagka-presidente. Walang iba, si Vice President Inday Sara Duterte. Meron lang po ako ipalabas sa video. Tingnan mo ha. Ito yung liwanag, Wincy Cornejo na naghihintay pag-asa para sa bayan. Dumalo po si Vice President Inday Sara Duterte dyan sa Singapore. Nag-celebrate po sila ng ika-10 anibersaryo ng Singapore-Philippines Friendship Day yata. Ayan o. Ito po, Wincy Cornejo, yung liwanag na magbibigay sa maraming Pilipino. Si Vice President Inday Sara Duterte at wala ng iba pa. Yan ang totoo dyan. Marami ng mga Pilipino, marami ng mga profesional, artista, na galit na. Mga abogado, na galit na. Kulang lang sa pagkakaisa, kulang lang sa pagkaintindihan, at hindi pare-pareho ang sinisigaw. Sana magkaisa tayo ng isisigaw natin. Simple lang, BBM resign. Huwag na natin pakialaman ng mga Duterte kasi alam naman niya ng taong bayan. Pamumulitika lang yung issue laban sa mga Duterte. Hindi totoong kurakot ang mga Duterte. Tama si Wincy Cornejo. Kaya kayong mga pinklawan-dilawan, gayahin ho ninyo. Itong si Ma'am Rowena Guanzon, puta, abogada, nagiging komisyoner sa Commission on Audit, kumilik, profesor sa UP. Puta, ito pa ba? Hindi ninyo paniwalaan kayong mga dilawan, pinklawan? Ikakulay nga ho ninyo ito eh. Nagtatawag ba siya ng Inday Sara resign? Impeach Inday Sara? Hindi. Dahil ginamit niya utak niya. Ang talino niya, ginamit niya. Kaya yung mga taga-UP, mga kabataang pantilis. Tingnan mo, ito yung totoo. Ito si Ma'am Rowena Guanzon, umamin siya, aminado siya, dilawan siya. Ay, hindi dilawan. O nga, dilawan niya. Dilawan, pinklawan. Mula noon hanggang ngayon, anti-Marcos siya. Ito yung may prinsipyo. Ito yung walang hidden agenda. Hindi kagaya kay Tiljokno at De Lima. Galit sa mga Marcos. Ngayon, magkaibigan na sila ng mga Marcos, anak ng kagwang. Di ba, kagahapon, trending? Trending pala sa iba, sa atin, hindi. Kaya, usap-usapan yung pagsanib puwersa ng Aquino at Marcos. Kagabi sila, Chris Aquino. Pag-usapan natin eh. Pag-usapan muli natin ngayon. Mantakin mo, magkasama ang Aquino at Marcos. Ngayon, na dati-rati magkalaban ang mga animal, nagbibigay ng problema sa bayan. So, pinagluluko tayo ng mga to. Pero si Ma'am Rowena Guanzon, hindi po ninyo maluloko. Tingnan mo, punta na, sabi ko nga, gagi, oh. Ayan, oh. Natin sa kanan. Anong masasabi mo dito? Anong masasabi nyo dito, mga bubulistang, tanganistang, loyalista ni Bangag? Na noon, galit na galit kayo sa Aquino, galit na galit kayo sa mga dilawan. So ngayon, ito si Lisa Marcos dumikit kay Chris Aquino. Nagmukhang katulong-tuloy. Ito yung isa sa mga panluluko sa atin. Kaya gumising na po kayo. Maniwala po tayo sa mga totoong mga Pilipino, mga professional na may ipinaglalaban para sa bayan. O, di ba? Baki. Tingnan mo si Ma'am Rowena Guanzon. Unahin po muna natin ang banat niya sa asawa ni Baki. Ito yung dapat tularan. Oh. Anong sabi niya? Huwag niyo naman daw ipa-hair follicle drug test si BBM dahil presidente siya. He should not suffer the indignity of a hair follicle test.
Ano? Mm. Follicle lang eh. Indignity na. Ibibigay mo lang isang Buhok. hair follicle, tapos wala na. Indignity na yan. Mm. When drug use and drug syndicates are a major problem in our country, ang president natin ay ayaw mag-lead the way into saying that stop drugs are bad for you, and we should fight drugs and fight these drug syndicates. Yung sona niya, meron ba siyang sinabi about drugs? Wala. Bakit? Hindi ba problema sa Pilipinas ang drug? Di ba problema? Malaking problema. Hindi lang yung nag-addict sila dyan, kung hindi maraming crimes committed by drug addicts. Okay, rehab. Pero maraming drug syndicates sa Pilipinas. And the president should lead the way. Lahat ng government officials, lahat sa national agencies at sa LGUs, magpa-drug hair follicle test. What's wrong with that? What's so undignified about that? Diba, mga akla? Indignity? My God! Indignity talaga yun kung adik ka. Diba? Kung adik ako, abay malaki indignity yun sa Pilipinas. Kasi positibo. Isa pa yan. O, tingnan mo, mga bubonistang, tanganistang loyalista ni Ngagba, mga dilawan, mga pinklawan. Ito yung matinong pinklawan. Alam niya yung ipinaglalaban niya. Hair follicle drug test, sinong nanawagan? Mga Duterte diehard supporters. Pero ito, Ma'am Rowena Guanzon, hair follicle drug test nanawagan din. Tama ho yan eh. Kasi nga si Bongbong Marcos nababalot sa isyo na di umano'y sumisinghot ng Coca-Cola. Yan ang totoo. Lead by example, paano mag-lead Ma'am Rowena Guanzon? Positibo nga, isa pa to. Hindi nang ipinaglalaban natin dito eh. Akala siguro ni Bungit, walang mga durugista. Akala siguro ni Bungit, sila lang. Yan ang masaklap yan. Kung hindi talaga gumagamit si Bungit ng cocaine, Coca-Cola, simple lang. Simple lang ho yan, hair follicle lang. Malalaman natin yan. Kung sabog o sobrang sabog. Kung totoo yung sinasabi ni former President Duterte na ikinagalit ho ni Lisa Bakay, bangag noon, bangag pa rin ngayon si Bongbong Marcos. Simple lang. Ito hindi rin nila magawa eh. Ito yung sinasabi ni Wency Cornejo. Nasa kadiliman na ho ang Pilipinas. Nasakop po tayo ng mga demonyo, mga impakto, mga opisyal pa ng gobyerno. Ito yun. Na sana magising ho kayo. Wag naman ho ninyo na pag nanawagan kayo ng rally, ay makalimutan ho ninyo ito. Isigaw rin po ninyo hair follicle drug test. Kaya nga dapat mag-resign na eh. Kung hindi naman kaya, magpaputol ng buhok para malaman siya'y malinis, putang ina, anong tinatago ho nila? Rumarason lang ng indignity. Utang ina, buhok lang, indignity agad. Kaya pinagtatawanan tayo ng taga-ibang bansa eh. Taga-ibang bansa, galit na galit sila sa droga. Pero tayo dito, putang ina, presidente ng Pilipinas, ni minsan, hindi ho siya nagsasabi, kayong mga sindikato, bilang ng araw ninyo. Kayong mga durugista, bilang ng araw ninyo. Kayong mga drug lord, uubusin namin kayo. Wala siyang ganun. Ubusin nyo, ibusin niya. Mga kakilala, anak ng kagwang. O ito, tinawanan ni Ma'am Rowena Guanzon, itong si Tambaluslos. Narito po. May sakit daw si Martin Romualdez, also known as Martin Luther King. Aba, yung lusog-lusog niya. Lusog-lusog niya. Paano siya nagkasakit? Nung hindi siya naakusahan dito ng pangungurakot, okay naman siya. Diba? Sarap pa nga ng ngisi-ngisi niya eh. Diba? Paka flex-flex pa siya. Strong pa siya. Diba? Tapang mo nun. O ngayon, sumagot ka. Ba't ka nagtatago? Dati konting lang eh. Galit ka na.
Takot na takot sila sa'yo. O, yung mga tagapagtanggol mo dyan, ano ba sakit niyan? Ha? Sakit sa bulsa na. Walang gamot sa ganid. At saka, ang galing-galing ng mga doktor dito sa Pilipinas eh. Hindi ka kayang gamutin. Oh. Nahihirap yan. Mr. Speaker. Speaker D. Pag binigyan mo yan ng authority to travel, baka masaldi ko ka. Hindi na yan babalik. Si Romualdez pa. Ang dami kaya sigurong pera niyan tinago sa iba-ibang bansa. Marami yan daw sa Swiss. Ma'am Rowena, pabalik-balik eh. Amerika, putang ina, ang daming kayamanan niyang galing sa kaban ng bayan. Pera natin yan. Wala daw sakit sa ganid. Nagkasakit na eh, wala nang mahututo. Hindi na Speaker of the House eh, tinanggal na ang animal eh. Pero pag tama si Ma'am Rowena Guanzon, pag nagkamali lang dito, may clearance na ba? O baka nga may clearance na, Ma'am Rowena, sinikreto lang eh. Binigyan na yan ng clearance, baka nga nasa ibang bansa, hindi lang natin alam. Wala na, nagpagamot animals saan-saan. Di ba kaya ng mga doktor natin yung gamutin yung high blood niya, anak ng kagwang oh. Antindi, no? Saldico, Martin Romualdez, magpagamot daw, nasa ibang bansa, putang ina. Di ba kayo nahihiya sa mga makakapal ninyong balat buhaya? Na dapat sa inyo, pag... animal talaga naman. Dapat wag tayo pumayag na alis si Martin, pero malamang sa malamang, Ma'am Rowena Guanzon, umalis na to ng bansa. Tinakasa na ang kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nagkabistuhan na kasi. Kanya-kanya ng sibat yan. May mga private jet eh. Yan. Automatic na yan. Kung saan sila gusto lilipad, makakalipad. Malamang yung mga eroplano nila, puno ng pera yan. Puno ng mga ginto. Puno ng kayamanan. Takas na nila. Kasi nagkabistuhan na kasi bakit biglang magpagamot, biglang nagkasakit. Ganon ang mga buhaya. Ganon yung mga hinayupak. Magsakit-sakitan na pag may mga kaso. Kaya ako, bilib pa rin ako kay Tatay Digong. Si Tatay Digong nasa dahik. Anong kaso? Ginugurgor yung mga animal na mga demonyo. Ginugurgor di umano ang mga durugista. 3 counts of murder lang eh. Kaysa naman, itong mga hinayupak, nagsakit-sakitan, putang ina ang issue korupsyon. Si Digong, ito yung patunay na hindi siya kurakot. Wala silang maibato kay Digong na korupsyon. Ito, binato nila. Ginugurgur yung mga impacto, mga demonyo, di umano. Proud ako na bilang Duterte diehard supporters. Kaya tama, animal ka, Speaker D, wag mong bigyan ng clearance. Pero sinikreto lang siguro natin. Pakinggan natin yung isang kaibigan nating nadideis galit din dyan eh. Sabi ni Rowena Guangzon kay Speaker D, kung bibigyan mo man ng travel permit si Martin Luther, hindi na yan babalik dito sa Pilipinas. Hindi na talaga. Pupunta na yan sa abroad para ayusin at iligtas ang kanyang yaman. Ang ninakaw niyang yaman na itinago niya sa account niya sa abroad. Offshore account. Bakit bibigyan ng permit travel? Number 1 king of crocs yan sa Pilipinas. Correct. Ganyan kabaluktot ang Pilipinas ngayon. Wala ng batas-batas. Pinoprotektahan nila yung mga kawatan sa kaban ng bayan. Mga walang hiya. Tama ka dyan man. Balik pa rin tayo doon sa sinasabi ni Wincy Cornejo. Nasa kadiliman po ang Pilipinas. Nasa kadiliman talaga. Mantakin mo tinuturo na hari ng mga buhaya, kurakot, inakusahan na mastermind, palayasin mo, puta, ng gobyerno to, walang kwenta. Nagkabistuhan na ngayon eh. Kaya kanya-kanyang sibat na. Kanya-kanya ng rason. Wala na eh. May pag-asa pa ba ang bayan? Meron nga ho pag nagkaisa. Meron tayong vice-presidente na siya ang sasagot lahat
ng kahirapan natin at iahon tayo sa madilim na mundo na ginawa ni Bongbong Marcos. Speaking of kadiliman, tanginan talaga wala na sa ayos ang Pilipinas eh. Nabalitaan ho ninyo yung tulay na ginawa ni Bongbong Marcos, anak ng kagwang. Ito, parte pa rin ng kadiliman. Yung hindi naman mga buhaya eh, kung hindi naman mga impacto yung mga nasa gobyerno ngayon, nagagawa nila ito. Meron kasing nagtrending na tulay. Ito oh. Ayan oh, flyover. Yung sa baba, yung Tagaytay ba yan? Kaya ngayon, pinutakti sa social media, oh, flyover sa Bisaya, street na street eh. Pero equal, pero yung flyover sa Tagalog daw, hugis buhaya. Akala ko to fake news eh. Kaya hindi ko pinatulan to, hindi ko nga pinusto sa FB page ko. Pero ito, totoo talaga, animal, nasa kadiliman talaga tayo, anak ng kagwang, only in the Philippines. Oh? Makawin si Corneo. My God! Paano to nangyari? Bakit ganito? Hinayaan niyang nibong ito. Diyos ko, Ginoo. Malaking pira ho yan, ha? Ito, pakinggan natin ang balitang ito. Narito, oh. Yan muna natin itong ano. Akala ko fake news. Totoo pala, legit. Viral ngayon sa social media ang isang flyover sa Tagaytay City, Cavite. Tila mukha raw ahas dahil sa hugis nito. Ang ilang mga residente naglabas din ng kani-kanilang mga reklamo sa pagbisita ng Billionaire News Channel sa nasabing proyekto. Natuklasan ng aming team na ang wala pang 1 kilometrong Tagaytay flyover, aabot ang presyo sa mahigit kalahating bilyong piso. Grabe! Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Hindi pa man kumpleto pero kumpulan na ng kritisismo ang ginagawang Tagaytay Flyover Project sa Mendez Crossing East Junction sa lungsod ng Tagaytay. Marami sa mga pagpuna ay galing sa tila hindi pantay na lapad ng proyekto. Sabi ng isang netizen, nagmukha raw itong Burmese python dahil sa hugis. Ang isa pang netizen ang hingi na lang ng tulong sa artificial intelligence para maayos ang itsura ng proyekto. Maliban sa kantsaw, pangamba at perwisyo naman ang danas ng iba. Sa isang larawan sa social media, makikita ang bungi-bunging concrete barrier ng flyover. Safety hazard ang pinupunto ng nagpadala. Ilang buwan na ang nakalilipas, inireklamo rin ito dahil sa pumapatak na simento. Hindi na lang daw isinara ang kalye at wala rin daw babala tungkol sa aktibidad sa proyekto. Sa pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, higit 560 million pesos ang halaga ng wala pang 1 kilometrong flyover. Grabe, Base sa May 560 million. 2024 report ng Philippine News Agency, inaasahang maiibsan daw ng proyekto ang traffic sa Mendez patungong Nasugbu, Batangas. Noong panahong yun, sinabi ng DPWH Region 4A na on-track ang mga proyekto sa rehiyon, kabilang na ang flyover. Lumalabas sa website ng Public Works na nasa 67.82% na ang proyekto. Pero ang katakataka, pasuna ang kontrata nito na natapos noon pang Nobyembre ng nakaraang taon. Naka-joint venture ang Tagaytay Flyover. Pinagsasaluhan ito ng WRC Construction and General Merchandise at ng Rebcor Construction and Trading Corporation. Sa kontratang nakalap ng BNC, isang attorney Wharton Chan ang lumagda mula sa WRC Construction and General Merchandise bilang Authorized Managing Officer. Si Chan ay nagsisilbi ring Secretary General ng Philippine Olympics Committee. Kasama niya rito ang nag-appoint sa kanya na si POC President Abraham Bambol Tolentino na dati ring nagsilbi bilang mayor ng Tagaytay. Siya ang ama ni incumbent Tagaytay City Mayor Brent Tolentino. Naabutan naman namin ang mga empleyado ng Rebcor Construction sa Tagaytay Flyover pero tumanggi silang humarap sa kamera. Hiningi rin namin ang panig ng Office of the Mayor para sagutin ang pangamba ng publiko tungkol sa flyover pero hindi pa ito tumutugon sa ngayon. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News. Mga Tolentino, mga traidor sa mga Duterte, tingnan mo yung ginawa ho ninyong flyover. Hugis ahas daw sa Malacanang. Hugis buhaya eh, kasi malaki yung tiyan ng buhaya, buhayang buhaya. Oh. 560 million, wala pang kalahating kilometro lang. Anak ng kagwang naman to, ganito kabuhaya. Ang mga nasa gobyerno na ngayon. Na nasa kadiliman ho tayo. Tingnan nyo, ipipli lang natin uli. O, tingnan nyo po.
Ayan po yung flyover sa Tagaytay na 560 million, wala pang 1 kilometro, anak ng kagwang, hugis buhaya. Manang-mana kay Martin Tambaluslos. Puta, payag ba tayo ng ganito? Oh, anong nangyari dyan? Bumuka, kumipot, anak ng kamote, oh. Ayan, oh. O ito mga tanganista, ganito pala ang bagong Pilipinas. Bangag ang mukha, ngiwi lahat, pati proyektong ngiwi na rin. Tingnan mo yung flyover na yan, puta makatarungan ba yan? Diyos ko. 560 million pera ng bayan yan. Pero bakit ginanyan nila? Grabe. Lasing ba yung engineer dyan? Ayan o, grabe naman yan. Anak ng kagwang yan, nakakainis yan. Tabla ring nakasinghot yung kontraktor, no? Kung ano talaga ang leader, ganun lahat. Pagkawatan ng leader, kawatan lahat. Din ba example, ika nga. Sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, yun ang nangyayari, Ma'am Rowena Guanzon. Kung bangag ang leader, bangag din lahat. Puta, kawatan ang leader, kawatan din lahat. Ayaw magpa-hair follicle drug test. Tinalo na nga ho tayo. Tinalo na nga ho tayo ng mga karatig bansa natin, nakakahiya. Lalo na sa mga turista. Grabe, hindi ito katanggap-tanggap. Sa panahon ni former President Duterte, talagang nag-boom ang turismo sa ating bansa. Pero ito ngayon, patulog-tulog lang ho tayo. Wala na palang masyadong pumupuntang turista sa ating bansa. Ang layo sa karatig bansa natin, anak ng kagwang. Lugi negosyo natin ito sa Siargao. Animal hinayupak na to. O tingnan nyo ha. Isipin mo yung tourist arrivals, international tourist arrivals. Milyon to ha. Sa Malaysia, number 1, putyang ina Malaysia, katabi lang natin to. Tingnan mo yung tourist arrival nila as of January 2025 to August. 28.24 million. Ganong kadami. Eh di hamak, mas maganda pa ang ating mga isla sa Siargao. Mga isla sa Pilipinas kumpara sa Malaysia. O bakit? Marami ang turista sa Malaysia. Puta na, walang kurakot eh. Maayos ang lugar nila doon. Nandun pa si Ngiwem. Anong gagawin mo doon, Ngiwem? Anak ng kamote ka. Ang maraming namamasyal sa Malaysia, Chinese, Indiano. Ito pa, Thailand. Animal, ang layo. 21 million. 88. Grabe, milyon-milyon sa kanila. Vietnam, 13.9 million yung tourist arrival nila. Arrivals international. Singapore, 11.6 million. Dati yung Thailand at Vietnam, putang ina, walang sinabihan sa atin eh. Nangunguna talaga. Indonesia, katabi lang din natin ito. 10.4 million. Yung tourist international arrivals nila. January 2025 to August. Philippines! Anak ng kagwang naman yan, 3 million lang. Ang layo-layo. Anong magandang idudulot sa ekonomiya ho nito? Ito yung sinasabi ni Wincy Cornejo na nasa kadiliman ng bansa, anak ng kagwang. Ang sabi naman ng isang vlogger na si Crescit Chu, nakakalungkot for the tourism sector. Ang ganda ng Pilipinas, nilalapastangan lang, kaya wala nang pumupunta dito. Do you know that under PRRD we recorded highest tourism arrivals in the Philippine history? And now, parang lowest na tayo sa Southeast Asia. Utang, ginagago nga tayo ni Bungit. Nasa kadiliman nga, Wincy Cornejo. Pati ba naman yan? Ewan ko ba? Ang Pilipinas ngayon ay dumudugo na ang mga puso ng mga Pilipino. Dahil sa Pangulong walang alam.
dahil sa Pangulong animal, decisive. Nayaan lang niya ang Pilipinas gagawin ng makurakot kapwa niya kurakot. Na animal, nagbabalat kayo pa, feeling hindi kurakot, lo. Kaya tama itong si Ma'am Rowena Guanzon. Ang sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, wala na daw mananalong mga Marcos. Sa susunod na eleksyon, anak ng kagwang, kumapit pa yung isa, si Mangga, si Aimee. Wala na, tapos na sila. Napaka-imposible ba mga Pilipino, sisigaw pa rin ng Marcos, anak ng kamote. Oh. Si Sandro nagbabalak maging presidente kasi si Romualdez, sira ng animal. Tingnan mo, meron silang batas. Anong batas ngayon nila? Na ibababa daw ng edad ng pagtakbo sa pagkapangulo. Pipilitin nila para si Sandro pwedeng tumakbo. Anak ng kamuti, wala na. Gagi na talaga tayo dito. Sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, Sandro Marcos is underage. And with the anger of the people against BBM administration, they will not vote for another Marcos. Si eksakto, de amigo. Wala nang ang tawag yan. Wala nang buboto sa mga Marcos, sira na sila eh. Sira na nga sa tatay nila, o sa lulo nila, ngayon lalo pang nasira, anak ng kagwang. Ang mga loyalista nga, kinahiya si BBM. Kinahiya. Kagaya itong yung loyalista pala tong si Samuel Martires eh. Inappoint ni Tatay Digong. Tapos sinasabi nilang DDS anak ng kamote. O ito, basahin lang natin yung sinasabi ni Samuel Martires. Kasi mainit si Samuel Martires eh. Kunik lang natin sa loyalista. Loyalista pala ito. Hindi to DDS ha. Ang sabi ni Samuel Martires yan, di pahiya kayo mga animal kayo. Lagi akong kinukunikta kay Duterte. Liwanagin ko ulit ha. Nung ako'y inappoint ni Digong, ang sinabi lang sa akin ni Digong, gawin mo ang trabaho mo. Ni isang salita, kay Digong wala akong narinig na Sam, pwede ba pagbigyan mo ito? Sam, pwede ba? Wala. Hindi naman kasi ganyan si Digong. Hayaan ka lang talaga. Si Digong yung walang kulay-kulay na leader, bilib ako sa kanya. Tingnan mo yung Naga. Ang ganda ng airport nila, di ba? International, sa Bicol. Tingnan mo yung coastal area nila sa Sorsogon. Puta, nakadaan ako doon. World class. Mirong daanan paputang SM doon. Ang tindi, ginawa ni Digong. Ito loyalista yan, oh, sabi. O yan, sabi ni Martires, I'm not a diehard Digong. I am not DDS. In fact, I am a Marcos loyalist. O, tingnan nyo. Puta, Marcos loyalist pala ito. The father, mind your, not, the father Marcos, mind you, not this president. Loyalista siya sa tatay pala. No, Marcos loyalist talaga. Pero kay Bungit, putang ina. Kaya iwan ko ba, ang mga DDS may sumusuporta pa rin kay Aimee. Marcos din yan eh. Ito nga eh. Marcos loyalist, pero kay BBM hindi na daw siya. Sana si Aimee, wag na rin po natin entertainin yan. Kasi yan ang magiging latak. Kasi baka madidemonyo na naman si Aimee Marcos, madiskarel na naman tayo pagdating ng 2028. Meron pa namang balita na yung mga grupo ni Aimee Marcos ngayon na nakapalibot kay Vice President Inday Sara, kukumbinsihin nila. Ito ang plano dyan, di ba? Sabi nila, si Inday Sara daw ikukonvict ni Boying para hindi makatakbo sa 2028 presidential election. Pero ang chismis, maritis, na di umano si Vice President Inday Sara kung sakali hindi makonvict ni Boying, hindi naman talaga makonvict, lulutuin daw ng grupo ni Mangga. Pakiusapan di umano
Si Vice President Inday Sara na huwag tumakbo sa pagka-presidente. Ewan ko kung anong gawin nilang lason kay Inday. At si Amy na lang daw yung patakbong pagka-presidente. Patay tayo dyan. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.